Hello mga kaokatokat, narito na naman tayo para sa isang kwento ng mga kababalaghan. Minsan may mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng ating siyensya at hindi natin kayang paniwalaan hanggang sa mangyari ito sa atin na magpapabago sa ating opinyon at pinaniniwalaan. Hindi ko po layunin na salungatin ang paniniwala niyo man. Totoo man o katang-isip, kayo na po ang humusga. Sa isang lumang kainan sa probinsya, may isang sikretong pampalasa na laging ginagamit ni Manang Iska, ang may-ari ng karinderya. Ang kanyang pagkain ay palaging malasa at mabango, kaya't dinarayo ito ng mga tao mula sa iba't ibang bayan. Pero may isang kakaibang panuntunan sa kanyang kainan: huwag maglalagay ng kalamansi sa pagkain nang hindi siya ang naglalagay. Isang gabi, dumaan si Miguel, isang biyahero na mahilig sa pagkain. Umorder siya ng pritong isda at sinigang. Ngunit napansin niyang wala itong kasamang kalamansi. Dahil mahilig siya sa asim, tinanong niya si Manang Iska kung pwedeng humingi. Ngunit tumanggi ang matanda. "Anak, tamang-tama na yan. Huwag ka nang magdagdag," sabi nito habang iniiwas ang kanyang tingin. Hindi nasiyahan si Miguel. Sa gilid ng kanyang plato, may isang maliit na mangkok na may kalamansi. Kinuha niya ito nang hindi nagpapaalam at piniga sa kanyang pagkain. Pagpatak ng unang patak ng kalamansi sa pritong isda, biglang bumuga ng makapal na usok mula sa plato. Nabalot ng amoy na tila bulok at malansa ang buong karinderya. Napasinghap si Miguel. Ang isdang mukhang masarap kanina ay biglang nagbago ng anyo. Ang balat nito ay unti-unting natuklap, lumitaw ang itim na laman na parang nabubulok na bangkay. Ang mga mata nito, na kanina ay mukhang normal, biglang bumuka ng malaki. At mula rito, ay parang may dumaloy na maitim na dugo. Napaatras siya sa kanyang upuan. Ngunit hindi lang isda ang nagbago. Ang mainit na sabaw ng sinigang ay naging kulay putik. At may lumutang na bagay na hindi dapat nandoon. Isang kupas na daliri na tila galing sa isang kamay ng tao. Nanginginig si Miguel at napatingin kay Manang Iska, na ngayon ay nakayuko lang. "Mahina itong bumulong. Sabi ko na sa'yo, anak. Hindi mo dapat nakita yan." Bago pa makatakbo si Miguel palabas, bumigat ang kanyang katawan. Para bang may humahawak sa kanya mula sa ilalim ng mesa. Ang usok mula sa kanyang plato ay bumalot sa kanyang mukha, pumasok sa kanyang ilong at bibig. Noon lang siya nakaramdam ng matinding pagkahilo. At bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang boses ni Manang Iska. "Kapag pinatakan mo ng kalamansi ang pagkain, lumalabas ang tunay na anyo nito. Lumalabas din ang tunay na anyo ng nagpakain sa'yo."